Sinasabi rito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasarhan niya. Alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip at nagsisinungaling, malalaman nilang minamahal kita, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hinding-hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking buong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Praise the Lord. So bago po tayo maupo, sabihin mo muna sa katabi mo, wow, you look good. Amen. Naligo yan. Nag-makeup yan. Nagpaganda yan para sa ating Panginoon. Sige po, tayo'y makakaupo na. Batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you are blessed. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ka. At tapikin mo naman yung sarili mo. I am blessed, sabihin mo. Sabihin mo, pinagpala ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So patuloy po ang ating temang sinusundan. Ang aklat po ng Revelation. Kaya nga, so bakit kaya patuloy pa rin tayo sa aklat ng Revelation sa kapahayagan dahil tayo po ay nasa mga huling araw na kung kaya't ito po yung nais na ipahayag ng ating Panginoon sa bawat isa na mangyayari. Na bagamat sa kasalukuyan po ay nangyayari na sa mga simbahan ng ating Panginoon. Sa iba't ibang simbahan ay nangyayari na po yung sinulat niya o yung ipinakita niya o yung ipinahayag niya kay John na kung saan ito po yung nakita niya doon sa 7 simbahan dito po sa aklat ng kapahayagan. At ang aklat ng kapahayagan po ay ito po yung pinakahuli na isinulat sa Bible, ang Book of Revelation, mga kapatid. Nakatulad po ng ating binasa na salita ng ating Panginoon, yung ating scripture po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Revelation, chapter 3, verse 7 to 13. So ito po ngayon yung ating pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, my dear brother and sister. Kaya focus lamang po tayo sa salita ng ating Panginoon na madalas sinasabi na kapag may nagngangaral, ay bawal po yung patayo-tayo, bawal po yung makipag-usap sa katabi at higit sa lahat, bawal po ang cellphone. Kaya nga, mas maganda, nakapokus tayo doon sa itinuturo. Hindi po sa akin galing to, kundi walang iba sa ating Diyos na buhay. Na maganda na makats natin, makuha natin kung ano ba yung gustong iparating ng ating Panginoon sa araw na ito. Sayang naman, nagpaganda pa naman tayo, di ba?
naligo, nag-makeup, nag-ayos, nagbihis ng maganda, gumising ng maaga. Pero kung hindi naman natin makukuha o makakatch yung gustong iparating ng ating Panginoon ay sayang lang po mga kapatid. So ngayon po, tayo po ngayon ay nasa pang-anim na yugto ng ating pinag-aaralan sa Book of Revelation ng mga bawat church. Ang Philadelphia po, ang Church of Philadelphia ay siya po yung nasa pang-anim. Nasa pang-anim na katuruan na ipinahayag ng ating Panginoon dito kay John. At ito nga po ay ang Church ng Philadelphia, siya po yung the faithful church and brotherly church. Ibig sabihin, siya yung tapat. No? At ito nga po ay ibinigay o ipinahayag ng ating Panginoong Hesus kay John. At kilala naman po natin si John, mga kapatid. Sino pong hindi nakakakilala kay John? Taas ang kamay. Meron po ba? So lahat po tayo ay kilala natin si John. Hindi po ito si John the Baptist, baka magkamali tayo. Ito po yung si John the Beloved na ginamit ng ating Panginoon. At dito po sa New Testament, 5 pangalan ang binanggit kay John. Yung una po, yung sa Gospel, no? Pangalawa, yung kanyang mga letter, 1 John, 2 John, at 3 John. At ito nga po yung ating pinag-aaralan na kung saan ang ating Panginoon po ay ginamit si John. Na kung saan dito niya inireveal yung mga kapahayagan na nakita niya sa bawat church. Amen? At dito nga po, of Revelation, aklat ng pahayag, ay hindi lamang po mga kapatid na puro kapahayagan ang mababasa natin. Bagamat ito po yung nais na iparating ng ating Panginoon sa bawat simbahan, pero hindi po puro kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo ang ibinigay kay John, kundi nais din ng ating Panginoong Hesukristo na malaman ng mananampalataya kung sino siya. Kung sino ang ating Panginoong Hesus. At doon nga po, sa 7 charts na isinulat, na ibinigay kay John the Baptist, ay ipinakilala niya sa bawat simbahan kung sino siya. Di ba? Nung napag-aralan natin nung nakaraan, doon sa Book of Thyatira, di ba? Sino siya? Siya yung may apoy, di ba? Sa mata, na talagang matindi. Tapos meron siyang paa na nangingintab na parang tanso. So ipinakilala niya yung kanyang identity. Kung ano ang kanyang identity sa bawat simbahan o kung sino siya. At dito nga po sa 7 charts ay pinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ni John na ginamit ng ating Panginoong Hesus. Tingnan nga po natin, muli nating balikan, bagamat nasabi na ito sa inyo, mas maganda na re-repress tayo, mga kapatid. No? Okay? Tingnan nga po natin yung 7 charts. Nandiyan ba? Ito na lang. Sa Church of Efeso, yan. Sa Church of Efeso, siya ang may hawak ng 7 bituin na lumalakad sa gitna ng 7 ilawan. Sa Church of Efeso. And then, sa Church of Smyrna, siya ang simula at ang wakas, ang namatay at muling babalik. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus ay talagang babalik. Na ipinapakilala niya yung kanyang sarili. Sa Church of Pergamo, siya ang may hawak ng matalas na tabak na 2 ang talim. So, ito yung salita ng ating Panginoon. At sa Church of Thyatira, na pinag-aralan natin nung nakaraan, siya ang anak ng Diyos na may mga matang nagniningas na parang apoy at mga paang kumikinang na parang tangsong pinakintab. At yung sumunod, sa Church of Sardis, siya ang may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. At yung pang-anim na ating pag-aaralan po ngayon, ang Church of Philadelphia, siya ang banal at mapagkakatiwalaan at siya ang may hawak ng susi ni David. Mga kapatid, baka maligaw na naman tayo, hindi
Hindi si San Pedro, mga kapatid, na madalas itinuturo sa atin. Maganda din po kasi na nagkakaroon tayo ng kaalaman, mga kapatid, para kapag meron tayong mga nakausap, kasi ngayon marami nang naglalabasan na magagandang mga salita yung sasabihin sa iyo, dodoktrinahan ka na. Pag wala kang alam, mga kapatid, madadala ka nila. Amen? At yung sa number 7, ito po yung Church of Laodicea. Siya ang may pangalan na Amen. Wow! Galing! Ang matapat at tunay na saksi at siya ang pinagmumulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. So, ibig palang sabihin, mga kapatid, di ba sa Genesis, nagtataka tayo, sinasabi natin, kasama na ba ng ating Diyos, ang ating Panginoon, noong likhain ng lahat? Amen, di ba? So dito, pinatunayan din, sinasabi dyan, no? Na siya ang pinagmumulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Mga kapatid, malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. So yan po, mga kapatid, yung identity o yung kanyang sarili na ipinakilala niya sa bawat simbahan doon sa Book of Revelation. Mga kapatid, ngayon, saan ba itong Church of Philadelphia na makikita? Yan po, di ba? Ang Church of Philadelphia, kung papansinin po natin, located siya. Located siya sa Turkey. Di ba? Mga kapatid, yan, kung papansinin po natin, yung seven church, ayan po, magkakasama na sila dyan. Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Ephesus, Smyrna. Located po yan sa Turkey. Pero kung titignan natin, magkakatabi, pero sila po ay magkakalayo, mga kapatid. And then, yung mapa ng Philadelphia ay nandyan po. At yan din po yung simbahan noong araw. Na kung saan, sabi nga anong ating kapatid, na kung saan wala na, parang ginawa ng iba, parang museum na lang, mga kapatid. No? Amen? Amen. So, para makita natin ng tunay, Jesus identified the Holy God and trustworthy. Bakit? Saan ba makikita yon? Sabi sa Revelation 3:7. Para malinaw, mga kapatid, sabi diyan, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal, no? At mapagkakatiwalaan ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasarhan niya. Parang medyo malalim, pero mamaya unti-unti po nating aalamin. Ano ba yung susi? Ano ba yung kapag isinara ay wala nang makapagbubukas at kapag binuksan ay wala nang makapagsasara? Di ba? Mga kapatid, baka mamaya baka susi ni ano yan. Hindi po yan, ha? Iba yung pag-uusapan natin ngayon. No? Sabi diyan sa Revelation 3:7, Christ had the key of David, meaning, ibig sabihin, makinig po, no? Christ had the key of David, meaning, only He has the power and the authority to admit anyone into the New Jerusalem. Ibig palang sabihin, lahat tayo ng mga mananampalataya, lahat tayo na nakakilala sa ating Panginoon, lahat tayo na tumanggap sa ating Panginoon ay dadaan tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Walang backdoor. Bagamat dito sa bansang Pilipinas, may mga backdoor, hindi dumadaan sa airport, minsan dumaan sa dagat, di ba? Malalaman nila, nandun na sa Indonesia, malalaman nila, nasa Malaysia na, no? Hindi dumaan dun sa tunay na dapat pagdaanan. Pero tayo pong mananampalataya ay walang ganon, mga kapatid. Dadaan at dadaan tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Gusto ba natin yon? Paano kang makakadaan kung wala kang passport? Di ba? Paano makakadaan kung peke yung pasaporte mo? Sabi mo, Kristiyano ka,
mananampalataya ka, tumanggap ka sa ating Panginoon, pero bakit ganun pa rin ang buhay mo? Ha? Yun, mga kapatid. Kaya nga, aware. Di ba? Hindi, ipinararating ng ating Panginoon, hindi para tayo ay takutin ngayon, kung hindi tayo ay pinapaalalahanan niya dahil tayo ay kanyang mahal, mga kapatid. Kaya nga, maging maging aware o maingat. Kasi nga, tayo yung dadaan sa ating Panginoon. Ibig palang sabihin, my dear brother and sister, na ang tanging Panginoong Jesucristo lamang ang may kampangyarihan at karapatan na tumanggap at magpapasok sa bagong Jerusalem, at ito nga po ay ang Kingdom of God. Mga kapatid. Di ba? Amen ba tayo doon? Amen ba tayo doon? Walang peking pasaporte? Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ang Jebrim family, ang Jebrim Regalado, lahat original. Legit yan. Mga kapatid, lahat tayo makakapasok doon sa bagong Jerusalem na ibibigay ng ating Panginoon. Gusto ba natin yon, mga kapatid? Amen? Isang palakpak pa sa Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yung iba nga gusto, Lord, excited na ako. Gusto ko na dyan sa bagong Jerusalem kasi sa lupa, ang daming intindihin. Ang daming problema. Ang daming kahirapan. Pero kapag tayo ay nandun na sa bagong Jerusalem, wow, wala ka nang iisipin pa. Hindi mo na iisipin yung asawa mo, yung anak mo. Di ba? Magpupuri ka na lang sa ating Panginoon. Magpapasalamat ka na lang doon. Diba? Hindi ka na magtatrabaho. Hindi ka na mag-overtime. Hindi ka na mag-iisip, paano ba itong budget ko? Mukhang kinakapos na naman. Wala na, mga kapatid. Amen? Ang sarap ng magiging buhay natin doon. Gusto ba natin doon? O, tuloy tayong makinig sa ating salita ng ating Panginoon. So, yun po, Okay. Ano ba yung bagong Jerusalem na sinasabi? Yun ba yung Jerusalem na pinupuntahan ng mga turista? Di ba? Ano ba yung bagong Jerusalem na sinasabi? Ito yung magiging bayan natin na kung saan kapag tayo po ay nawala narito sa mundong ating ginagalawan, mga kapatid, tayo po ay pupunta na sa ating bayan. Hindi naman tayo taga rito. Mga kapatid, lahat tayo ay mawawala dito at merong bayan o Jerusalem na inihahanda ang ating Panginoon sa atin. Tayo po ay pupunta na sa ating bayan sa bagong Jerusalem at ito po ay, makinig, ito po ay base. Ito po ay nakabase sa ating mga ginawa nung tayo ay nandito pa sa mundong ating ginagalawan. Amen? Amen ba? Handa na ba tayo na pumunta sa bagong Jerusalem? Di ba? Paano kung patay sindi pa yung ilaw mo? Di ba? Aten, hindi, aten. Di ba? Paano pag labas mo dito sa simbahan, balik ka na naman doon sa dati mong buhay? Di ba? Paano kapag alis mo dito sa simbahan, nandun ka na sa bahay mo, palasigaw ka pa rin. Di ba? Magagalitin ka pa rin. Naririnig pa rin sa iyo mga puto kutsinta. Di ba? Mga kapatid, kaya nga sabi, base sa ating mga ginawa dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya nga ang hirap. Araw-araw may battle. Araw-araw may labanan. Labanan yan, mga kapatid, hatakan yan. Gagawa ang kaaway para tayo ng mga mananampalataya ay matisod, para tayo ay mananampalataya na huminto, pero kung gusto mo talaga na makarating sa bagong Jerusalem, nasa sayo pa rin ang desisyon. Sabi nga ng ating pastor, your decision is your destination. Diba? Hanggat hindi nagbabago ang takbo ng iyong kaisipan, hindi magbabago ang takbo ng iyong buhay. Amen ba? Kaya nga dapat talagang pinaglalabanan na natin. Hindi ako papayag na madaya ng kaaway. Sunday ngayon.
Sunday niya yun, Lord, gusto ko makapagpuri sa'yo. Gusto ko makapagpasalamat sa'yo. Gusto ko makasamba sa'yo. Kaya gagawin ko, gigising ako ng maaga. Di ba? Ihahanda ko na, piprepare ko yung aking sarili. Kasi Lord, ito yung araw na magpupuri ako sa'yo, sasamba ako sa'yo. Amen? Eh yung iba, sumisikat na yung araw, nasa higaan pa. Grabe. Alam naman na Sunday. Ano sabi ng kanyang salita? Binigyan ko kayo ng 6 na araw para gawin ang lahat ng mga bagay sa inyo. Ngunit ang isang araw ay ibigay niyo sa akin. Kaya ito yung isang araw. Kaya nga, madalas kong binabanggit, kapag bago ko mag-umpisa, sasabihin mo, I am blessed. Pinagpala ako, hindi sa material, hindi sa mga kayamanan, hindi sa mga bagay na nakikita ko, hindi. Pinagpala ako dahil makakarinig ako ng salita ng ating Panginoon na kung saan ang salitang yun na magbabago ng takbo ng aking buhay. Amen ba? Na kung saan ang salitang yon, ang patuloy na magtuturo, magpapaalala at siyang salita na siyang tanglaw sa landas ng aking nilalakaran. Diba? Dapat ganun. Kasi minsan ang tao nakatitingin sa material na bagay. Nung dumating ka rito, dinisire mo na makarating, makapagpuri, makapagpasalamat sa ating Panginoon, biniles ka na ng ating Diyos na buhay. Amen ba? Pinagpala ka na niya. Ibinigay niya na yung lahat ng mga pangangailangan mo. Kaya nga, kapag nandito tayo, worship pa lamang, pagpupuri pa lamang sa ating Panginoon, ibigay mo na yung the best mo sa ating Diyos na buhay. Huwag mo isipin kung ano sasabihin ng katabi mo. Ang isipin mo kung paano mo siya mapapangiti. Ang isipin mo kung paano mo siya maluluwalhati. Ang isipin mo kung paano mo siya mapaparangalan. Sapagkat ang Diyos ang iyong sinasamba. Amen ba? Kaya i-grab natin yon mga kapatid. Samantalahin natin yung mga pagkakataong ganito. Na tayo ay yung iba nga gustong makapagsimba, gustong makapagpuri, pero wala. Pero tayo, we are blessed. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. Kailan ka pa? Kailan mo pa gagawin yon? Kapag yung isang timbang tubig ay hindi mo na mabuhat. Ha? Kailan mo ba gagawin yun kapag ikaw ay nasa banig na ng karamdaman? Hanggat malakas, hanggat binibigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon, ibigay mo yung kalakas mo sa Kanya. Amen? Kaya ba natin yon? Kaya ba natin yon? Sa Diyos walang mahirap, lahat kinakaya. Dahil ang ating Diyos na buhay ay Diyos ng mananagumpay. Amen? Amen. So, tuloy tayo. Ito yung magiging bayan natin na kung saan kapag tayo po ay nawala na. Sabi sa Isaiah 22:22, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Di ba? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus talaga, mga kapatid, ang may hawak ng susi. Walang iba. Sabi diyan, walang makapagsara ng anumang buksan niya at walang makapagbukas ng anumang sarhan niya, mga kapatid. Kapag ikaw ay pinagpala o ibiniles ng ating Panginoon, walang makakapigil nun. Kapag ibinuhos ng ating Panginoon yung blessing na para sa iyo, walang makakapigil nun, mga kapatid. Tuloy-tuloy yun, dadaloy yun, mag-overtake yun hanggang gusto mo. Kumuha ka na ng maraming lalagyan mo. Ano mga lalagyan mo sa bahay? Barilis man yan, dramang yan, mapupuno yan, mga kapatid. Dahil ibinigay ng ating Panginoon. Siya lamang yung may authority at siya lamang yung may karapatan. Mga kapatid, yun ay base pa rin sa atin. So ngayon, sabi diyan, keeping the God's word. Revelation 3:8. Alam ko ang mga ginagawa mo. Sino yung sinasabihan ng ating Panginoon? Ang Philadelphia. Sabi diyan, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko, mga kapatid, kaya't binuksan ko
ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara. Ibig palang sabihin, meron talagang inihahanda ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen ba? Meron pala siyang tunay na nakalaan sa bawat isa sa atin. Alam ng ating Panginoong Hesus ang ginagawa ng simbahan ng Philadelphia. Bagamat sila ay mahina at kakaunti ang kakayahan, pero naging tapat pa rin sila sa pagsunod sa mga turo o aral. Ibig sabihin, mga kapatid, keeping the God's word, ibig sabihin, iniingatan nila, no? Iniingatan nila yung salita ng ating Panginoon na hindi maagaw ng kaaway, na hindi mawala sa kanilang mga puso, bagkus patuloy nila itong binubulay-bulay, patuloy nila itong binabalikan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, no? Naging tapat pa rin sila sa pagsunod sa mga turo o aral. Alam niyo po, itong Philadelphia, itong simbahan ng Philadelphia, kung babasahin natin yung 7 simbahan, ang Philadelphia po ang hindi kinundina ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung 6 na simbahan, kinundina niya. Andun yung nawala yung unang pag-ibig mo, andyan yung nanlalamig ka na, pero itong Philadelphia, mga kapatid, talagang grabe. Yung pagka-bless ng ating Panginoon. At sa 7 church po nabanggit, ang Philadelphia po ang pinaka-youngest. Siya yung pinakabata. No? At ang lugar na iyon ng Philadelphia ay madalas pong nililindol. Kung kaya binanggit ni Jesus na alam niya na sila ay mahina. Mahina yung church nila, mga kapatid. Pero binuksan ni Lord ang pinto para sa Philadelphia. He gave an opportunity. Binigyan niya ng oportunidad. Ano po ba ang ginawa o ano ang nangyari sa mga taga-Philadelphia? Bakit nagbukas ng pinto ang ating Panginoong Jesucristo para sa kanila? Mga kapatid, ano po ba ang ginawa? No? Ang ginawa po nila, they keep the word of God. Amen? Na hindi ibig sabihin na nakinig ka ng salita, pumasok dito, lumabas dito. Paglabas mo ng simbahan ng 4 na sulok ng kwartong ito, wala na yung salita. Ibig sabihin, hindi mo ninamnam. No? Ibig sabihin, hindi mo talaga mineditate, mga kapatid. Pero itong Philadelphia, mga kapatid, ang ganda ng ginawa nila. Kaya nga, na-bless ang ating Panginoon sa kanila. Ang ginawa po nila, they keep the word of God. Sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, paano natin iniingatan ang salita ng ating Panginoon? O paano natin nilalakaran ang salita ng ating Panginoon? Mga kapatid, ginagawa ba natin yung mga itinuturo o yung mga naririnig natin o yung mga nababasa natin? Ito ba ay ipinapamuhay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, mga kapatid? Na kung papansinin po natin, ang simbahan ng Philadelphia ay patuloy nilang iningatan at naging tapat sila sa ating Panginoon. Walang pagkakaiba, mga kapatid. Yung 7 simbahan ngayon ay ganun din po tayo. Ang simbahan, tayo po iyon na pinatutungkulan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay ng opportunity o siya ang magbubukas ng pinto sa bawat isa sa atin. Meaning, ibig sabihin, magbubukas siya ng mga pagpapala sa ating buhay. Di ba? Kung tayo ba ay sumusunod? O ipinapamuhay ba natin yung ating mga naririnig? Every Sunday, di ba? Every Sunday, andito tayo,
nakikinig tayo ng salita ng ating Panginoon, ito ba ay nagre-rema sa ating mga buhay? Mga kapatid, ito yung gusto ng ating Panginoon na dapat ginagawa natin bilang mananampalataya. Napakahalaga nung kanyang salita. Kasi ang salita, yun yung nagpapaalala sa atin kapag tayo ay dumarating sa mga pagkakataon na nanghihina, dumarating sa mga pagkakataon na nadidepress, dumarating sa mga pagkakataon na nai-stress, dumarating sa mga pagkakataon na nahihirapan, mga kapatid. Ang kanyang salita ay buhay. Dahil ang salita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kasi po, kung tunay nating iniingatan o nilalakaran ang salita ng ating Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng opportunity. Amen ba? Ang Diyos ang magbubukas, mga kapatid. Kaya lang minsan, parang nagiging kaalaman na lamang natin, mga kapatid. Knowledge na lang. Minsan nakikipagtalo pa tayo. Dami-dami nating alam ng mga verse, di ba? Alam mo yung mga bawat verse, pero ang tanong mga kapatid, ang tanong, ipinapamuhay ba natin? Nilalakaran ba natin? Hindi basihan kung gaano karami ang verse na alam mo. Ang basihan kung papaano mo siya isinasapamuhay. Kung papaano mo siya ginagawa. Kung papaano mo siya iniingatan. Ay yung buhay. Diba? Hindi biro ang tumayo dito, mga kapatid. Para ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Pero sayang lang kung hindi rin makakatch, hindi rin makukuha ng makikinig. Nagbibigay ng oras at panahon, wala naman pagbabago, ganoon pa rin. Di ba? Kaya nga minsan, Christian ba yan? Mananampalataya ba yan? Every Sunday, nasa simbahan. May Bible study, may prayer meeting. Bakit ganon? Hindi nagbabago. Ano sabi? Di ba? If anyone is joined to Christ, is a new being. The old has gone, the new has come. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na. Wala na yung luma, lahat bago na. Pero bakit ganun? Luma ka pa rin hanggang ngayon. Damit lang ang nabago sa'yo. Mukha mo lang ang nabago. Pero yung buhay mo, yung pa rin. Mundo pa rin, mga kapatid. Amen? Masakit isipin, mga kapatid. Pero na nangyayari yan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Wala exempted. Para sa ating lahat to. Even me, mga kapatid. Kaya nga, kailangan, may salita. Yung salita, kailangan parati mong daladala yan eh. Yung salita, kailangan parati mong iniingatan. Kasi dumarating ang pagkakataon na bigla na lamang may mangyayari sa buhay mo. Paano kung wala kang salita ng ating Panginoon? Sayang lang. Hindi ka na makikita sa simbahan. Di ba? Hindi ako nang matin dyan. Di ba? Ganon-ganon din eh. Ibig sabihin, kapag guminto ka, nasa iyo din. Paano yung Jerusalem na pangako ng ating Panginoon? Di ba? Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, alam ko ang ginagawa mo. Di ba? Revelation 3:8. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan. Ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang pinto at hindi maisasara ni naman. So, ibig sabihin, ang Church of Philadelphia, mga kapatid, ay hindi tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, ang simbahan ng Gabriel Regalado ay hindi tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ulitin ko ha. Ibig sabihin, ang simbahan, tayo yun ha,
ang simbahan sa Gabriel Regalado ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Tuloy-tuloy, mga kapatid. Walang ihinto. Kailangan consistent kasi pag huminto ka, pansinin mo, ano ang pakiramdam mo? Para kang nangihina, nakarinig ka lang ng salita, tatampo ka na. Di ba? Ganun. Ang bilis. Ang bilis mo mag-emote. Nagiging imutera ka na. Ba, mga kapatid? Dapat, bilang mga mananampalataya, inaalis na natin yon sa buhay natin. Kaya ka nakakarinig ng mga salitang ganon, hindi dahil nais kang saktan, kung hindi dahil nais kang ituwid ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Isang palakpak na malakas sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Andiyan pa ba kayo? Kaya pa ba? Baka may nahulog na sa bangko dyan. Di ba? Mga kapatid, hindi sila tumigil sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Kaya naman, God an open door and gave them opportunity base sa kanilang katapatan. Wow! Praise the Lord. Di ba? Kailangan lang natin gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Kailangan lamang nating sumunod sa lahat ng kanyang mga pinaggagawa. Amen? Kaya ba natin yon? Kaya ba natin yon? Praise God! Ulitin ko, sa Diyos walang mahirap, lahat kinakaya. Tayong mga mananampalataya, kaya natin yan. Lahat tayo ay mananagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Amen? May mga talunan ba rito? Ha? Baka may talunan dito, mga kapatid. Grabe yung ginawa ng ating Panginoon. Yung mga, congratulations nga pala sa mga graduates. Palakpakan natin ang kanilang mga buhay. Hallelujah, grabe, mga kapatid. Ang galing. Sayang, meron pa na naman susunod. Nag-EGR, magtuturo na Sister Christy. Amen. Talagang grabe yung ginawa. Puspos, kaya ngayon puspos pa rin. Di ba? Kailangan araw-araw, puspos tayo mga kapatid. Kailangan araw-araw, rin sabi ng turo, kailangan yung Holy Spirit parating mataas. Puno ng banal na Espiritu Santo. Di ba? Kaya nga, akita ko yung mga kapatid, talagang andun yung galak nila, andun siya nila. Ayaw pang magsiuwi, alas 12 na. Parang walang walang di ba? Ang sarap mag-EGR, mga kapatid. Amen? Sampalakpak na malakas. Praise God. Hallelujah. Sumunod. Book of Acts. Sabi diyan, di kaginsa-ginsay lumindol ng malakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan, mga kapatid, pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Ibig palang sabihin, kung tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, ginagawa natin yung kanyang kalooban, sumusunod tayo sa kanyang mga pag-uutos, tayo ay kanyang patuloy na palalayain. Mga kapatid, papagutin niya yung tanikala, di ba? Nabuksan yung mga pinto, bubuksan niya yung mga pinto. Wow, grabe! Galing talaga. Paano kung hindi ka sumusunod? Di ba? Hindi ka nagiging tapat sa ating Panginoon. Kaya ngayon, alipin ka pa rin. Alipin pa rin tayo, mga kapatid. Ang hirap. Gusto ba natin parati tayo nakokontrol ng kaaway, kahit saan tayo dalhin? Di ba? Mga kapatid, so kailangan gawin natin yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Ano ang gagawin ni Lord sa mga nagpe-persecute sa kanila? Di ba sa atin, tayong mga mananampalataya, minsan may mga nakakarinig tayo, may mga nagpe-persecute tayo. Ano yung gagawin ng ating Panginoon? Hallelujah! Ano yung gagawin?
Sa Revelation 3:9, sabi diyan, Revelation 3:9, pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Wow! Grabe! Mga kapatid, ibig sabihin pala yung mga kaaway, payuyukurin sa atin. Di ba? Wala nang kapangyarihan ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Wala nang kapangyarihan ang anumang uri ng sakit at karamdaman sa ating mga buhay. Wala nang kapangyarihan ang anumang kahirapan sa ating mga buhay. Amen ba? Amen. Di ba? Oportunidad, mga kapatid, na ibibigay ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hanggang ngayon nahihirapan ka dito sa mundong iyong ginagalawan, pagod ka na hirap ka na, problemado ka, stress ka, depressed ka. Anong sabi ng ating Panginoon? Maging tapat ka lang sa akin at magpatuloy ka sa paglilingkod sa akin. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Meron ba imposible sa Diyos na buhay? No, amen. Lahat posible. Kaya niyang gawin kung ano yung nais niyang gawin sa buhay ng bawat isa. And then, yung kanyang promise, God's promise, Revelation 3:10, sabi niya, pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral. Revelation 3:10. Revelation 3:10, ito po. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na matyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Wow! Mga kapatid, napakagandang pangako ng ating Panginoon sa atin. Tayo na mga mananampalataya. Ano yung sabi niya? Revelation 3:10, ano yung sabi niya? Sapagkat tinupad mo ang aking utos na matyaga. Sabi niya, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok. Amen? Di ba? Ang galing, mga kapatid. Ibig palang sabihin, hindi niya iaano na tayo ay makontrol ng mga pagsubok, mga pangyayari sa ating mga buhay, mga problema, bagkus nandyan siya na patuloy na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin na kung saan mapapagtagumpayan natin yon. Amen? Amen ba? Promise, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nangako, tinutupad niya yan. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang tao, pwedeng hindi pagkatiwalaan, pero ang Diyos, mga kapatid, paniwalaan mo, magtiwala ka lamang sa Kanya at siya yung gagawa ng mga kahimahimalang bagay sa iyong buhay. Gusto mo ng promotion? Magpatuloy ka sa ating Panginoon. Maging tapat ka sa ating Diyos. Ingatan mo yung Kanyang salita. Gusto mo mabago yung takbo ng iyong buhay? Tuloy lang sa ating Panginoon. Huwag kang hihinto. May problema ka sa iyong pamilya? Ibigay mo sa Diyos yan. At si Lord ang gagawa ng kapamaranan. Amen? Amen ba? And then, yung huli, yan. Encouragement for the overcomer. Overcomers, di ba? The encouragement for the overcomers at Philadelphia Church. Sabi sa Revelation 3:11-13, darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong mga korona. Wow! Ibig palang sabihin may mga korona tayo. May mga reward pala tayong matatanggap sa ating Panginoon. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. Wow, galing! At hindi na siya maaalis doon magpakailanman. At ang pangalan ng lungsod na aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit
buhat sa aking Diyos, iuukit ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. And then, verse 13, sabi niya, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang aking sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Nasa sa atin po yun. Mga kapatid ko, sa mananampalataya, ibinigay ng Diyos ang katuruan, ang kanyang mga salita. Nasa sa atin yun kung papaano natin ngayon to iingatan. Kung papaano natin ito ngayon lalakaran. At kung papaano natin ngayon isa sa pamuhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen ba? Amen? Tayo po'y tumayo at minsan pa tayo po'y umawit sa ating Diyos na buhay. Muli nating awitin yung Holy Spirit, mga kapatid. Meron po bang mga bago dito? First timer. Meron bang first timer na ngayon lang umaten, ngayon lang nakadalo sa simbahan? O yung matatagal na tapos ngayon umaten, bagamat sila ay nakatanggap na kung gusto nilang i-refresh yung pagtanggap sa ating Panginoon. So, punta po tayo dito sa harapan. Yung mga first timer. Amen? Meron pa po ba? Habang tumutunog yung organ muna natin. So, doon base po sa ating pinag-aralan,